Eliza POV. Thank you so much everyone for coming, thanks for your warm greetings, heartwarming wishes. Masayang sabi ko sa harap ng madaming tao na ikinaingay ng paligid. Tumingin ako kay Radley, tanda na siya naman ang magsalita. I smiled on him and he smiled back. Just what my wife said. I thank you all to be part of graduation celebration. Again, thank you. Let's enjoy this night. Cheers! Saad ni Radley at itinaas ang baso niya na may lamang alak. Nakisabay naman sa kanya ang mga bisita, pati na rin ang mga pinsan niyang nasa tabi namin, well, lahat kami graduate. Nag-cheers silang magpipinsan at uminom na ito, pero bago pa si Radley uminom bumaling siya sa akin, nginitian ko siya, ganun rin siya sa akin. You want? Alok niya sa akin na ikinasama ng titig ko sa kanya, hindi ako umiinom. At hindi ako lasenggira para alukan niya ng alak. Want your face? Inumin mo na yan bago pa kita pagbawalang uminom. Inirapan ko siya na siya namang ikinasimangot niya. Hindi ako umiinom, isa pa kahit gustuhin ko man, hindi po pwede. Bawal sa akin ang alak. Boss naman, walang ganiyanan. Natatawa niyang sabi at uminom ng alak, narinig ko namang nagpalakpakan ang mga tao, kaya sabay kaming napatingin sa baba. Yes, nasa stage kami kasama ang mga pinsan niya, at nandito kami sa isang private resort na pagmamay-ari ng lolo ni Radley. Gusto sana namin ng simple celebration ni Radley, iyon bang pagkatapos ng ceremony diretso kami sa resto para mag-dinner, pero hindi eh. Gusto ng elegant celebration, dahil raw madami ang nagtapos, isa pa kasiyahan daw iyon ni lolo na maging maganda ang celebration at bongga. Hindi naman napaghahalata na under ka. Panunukso ni Red kay Radley. Lumayo ka nga. Naasar na sabi ni Radley at inubos ang alak na nasa baso niya. Thank you so much Manalo boys. And Mr. and Mrs. Radley Manalo. Again congratulations for the all of you. Masayang sabi ng MC, habang kami naman ay pababa na sa stage, nagpalakpakan ng mga tao na nauwi sa tawanan, nang mag-flying kiss si Red sa magandang MC na ikinatigil nito sa pagsasalita. Congratulations anak. Niyakap ako ni Mommy nang makalapit kami sa table nila. Thank you Mommy. Mahigpit kong ginantihan siya ng yakap. Congratulations to the both of you. Napatingin ako kay Daddy, nag-shake hands sila ni Radley. Thanks Tito. Nakangiting tugon nito. Thank you Daddy. Yamakap ako kay Daddy, at naramdaman ko namang hinalikan niya ako sa noo. Hanggang ngayon hindi ka pa sanay na tawagin akong Daddy. Natatawang saad ni Daddy na ikinakamot ni Radley sa batok. Pwedeng papa na lang po. Bakit ang cute niya? If that's what you want, then call me papa. Tinap ni Daddy ang balikat ni Radley. Thanks pa. Nakangiting sabi ni Radley, at bumaling sa akin at kinindatan ako. Congratulations anak. Congratulations my dearest Ellie. Napabitaw ako ng yakap kay Daddy, nang marinig ko ang matinis na boses ng mommy ni Radley. Humulik ito kay Radley bago ako niyakap. Thanks mom. Saad ni Radley. Congratulations. Seryosong bati ng daddy niya, pero imbes sagutin niya ito tiningnan niya lang ng seryoso, bago bumaling sa akin at inilahad ang kamay niya. Thank you po. Sagot ko sa daddy ni Radley, bago ko tinanggap ang kamay ni Radley. Please excuse us. Saad niya sa malamig na boses, bigla na lang nag-iba ang aura niya nang makita ang daddy niya. Ano bang meron? Naglakad kami papalabas ng venue, at sa di kalayuan nakita namin sina Red kasama si Lolo Robert sa pangpang ng dagat, mukhang masaya silang nagtawanan, si Radley lang ang kulang. Radley puntahan mo sila, ikaw lang ang kulang oh. Sabi ko sabay turo sa kinaroroonan nila Red, kumunat naman ang noo niya. So, Marting tanong niya sa akin. So ka dyan, bakit bigla-bigla kang naging maarte? Lasing ka na ba? Tanong ko na ikinatawa niya. Lasing, sinasabi mo bang mahina ang asawa mo, at kalahating baso ng alak palang lasing na kaagad? He sarcastically asked me. Malay ko, hindi pa naman kita nakitang uminom eh. Inayos ko ang polo na suot niya. Don't worry, pang magdamagan kaya tong asawa mo, mahirap tong patumbahin. Ginulo niya ang buhok ko. Nagkatitigan kaming dalawa habang nakangiti, ewan ko basta sobrang saya ko na naman ngayong araw na ito, katulad ng palagi niyang pinaparamdam. Rad, Ellie baby yoho.
Sabay kaming napalingon sa tumawag sa amin. It's Red. Kamakaway sa amin. Ngumiti ako sa kanila, kumaway rin si Lolo, kaya nag-wave ako sa kanila. Tara, saad ni Radley nang maalis niya ang stilito na suot ko, bitbit niya ang sapatos naming dalawa, habang papunta kami sa kinaroroonan nila Lolo Robert. Hindi pwedeng hindi ka tatagay, lulunurin kita sa dagat. Natatawang alok ni Rex kay Radley, ng isang baso na may lamang alak, na ikinilang naman ito bago tumingin sa akin, na para bang humihingi ng permiso. Go on, di ba sabi mo pang magdamagan ka? Then, prove it to me. Panghahamon ko sa kanya. Iyon naman pala eh. Proud na sabi ni Ren na para bang iyon lang ang gusto niyang marinig mula sa akin. Itagay mo na yan. Natatawang sabi ni Red. Thanks love. Bulong niya sa akin nang tanggapin niya ang alak na inaalok sa kanya, at hinalikan ako sa pisngi. O walang ganiyanan. Maawa kayo sa single, Pops O. Reklamo ni Red at parang bata na nagsusumbong kay Lolo. Ihahalika. Napatingin ako kay Lolo Robert na nakaupo sa isang bed, iyon inuupuan nila dalawang magkadikit, kaya malaki ang space. Naupo ako sa bed sa hindi kalayuan kay Lolo, ngayon lang ulit siya nakita na miss ko siyang kausap. Magsasalita na sana ako nang magsalita si Radley. Dad, ang daya mo ah. Tinabihan ni Radley ang lolo niya at inakbayan niya. Oh, bakit naman? Inosenteng tanong ni Lolo. Ako yung apo mo pero nauna mo pang binati ang asawa ko kaysa sa akin. Sabi ni Radley na ikinatawa nila Red. Ang tanong, binati ko na ba? Hanggang ngayon, masyado ka pa ring seloso. Oh siya, congratulations my dearest apo. Ginulo ni Lolo ang buhok ni Radley. I am so proud of you. Sinong mag-aakala na ang nagpapatakbo ng kumpanya ay kakatapos pa lang ngayon? I'm so proud of you. You're a very smart and talented, my boy, keep it up. I can see a bright future of my company with you. And to all of you my dearest grandchild, don't forget that I am always there for you all, support and proud of you. Always remember that, I love you so. Thank you for coming into my life, you don't know how happy I am when you came into mine. Baling ni Lolo kila Ren. I know Pops. Sagot ni Red at umakbay rin kay Lolo at humalik sa pisngi. Lolo's boy, you're the best Lolo ever. Sabay na sabi ni Ren at Rex. Sabay silang yamakap kay Lolo. I will choose you over everything Pops. Thank you so much. I love you. We love you. Sambit ni Rev na ikinatawa nila Red. Bago ang bading ng linyahan mo Rev. Natatawang sabi ni Rex. It's not gay to say I love you to Daddy Rex. Pagtatanggol ni Radley kay Rev. Ikaw nga itong may pahalik-halik pang nalalaman kay Pops, bading ka siguro. Pops O, pinagkakaisahan na naman nila ako. Nakangusong sabi ni Red, habang nakaturo kay Radley at Rex. Graba talaga ang kulitan nila, masyado silang close sa isa't isa. Nagtataka ako bakit mas gusto ni Lolo na kasama ang mga apo niya kaysa sa mga bisita. Hindi ba dapat nasa loob siya ng venue, kasama ang mga bisita na kaibigan at kakilala niya? Iha, also congratulations to you. Thank you for staying with my grandson Rad. Baling niya sa akin at ngumiti ako kay Lolo. Thank you po, I smiled at him. Promise me that you won't leave him no matter what, Lolo said. Yes Lolo, I promise, isapamahal ko po ang apo niyo para iwan ko. Sabi ko na ikinaasar nila Rex kay Radley. Wala akong balak na iwan si Radley, hindi ko yun naisip kahit kailan. Mas mahal kita love. Dumukwang si Radley para halikan ako sa noo, na siya namang ikinaasar ni Red. Naupo siya sa tabi ko, napapansin kong sunod-sunod kong magsali ng alak si Radley sa baso niya, para bang uhaw na uhaw sa alak. Masasabi kong ang saya nilang kasama. Ito siguro ang masaya yung meron kang lolo na sasakan lahat ang trip nyo, swerte na lang talaga nila na mabait si Lolo, ang ibang lolo kasi strict at mahigpit. Iyon bang hindi mo mabiro, hindi mo masuway ang mga utos, pero si Lolo Robert kakaiba talaga siya, ang bait niya at parang katropa lang ng mga apo niya. Nakikisabay sa trip. Sana ako din may lolo. Tinawag ni Lolo ang isang staff ng resort, at pinabigyan ako ng maiinom din snacks. O siya, may ba ako, matagal na kayong nagsasama, wala pa ba akong apo sa tuhod?
Tanong ni Lolo na ikinalaki ng mata ko, na siya namang ikinaubo ni Radley, tapos ang mga pinsan niya nagtawanan, pero si Rev at Radley nagkatitigan na para bang nag-uusap sila sa titig, or something na may alam sila na hindi namin alam. Did I heard it right, Dad? Panigurado ni Radley. Oo apo sa tuhod, magandang regalo iyon para sa kaarawan ko. Masayang sabi ni Lolo Robert. Apo ba ang wish niya sa birthday niya? Hala, alam mo Pops may anak. Shut up Red. Saway ni Ren kay Red, na siya namang ikinatahimik nito. Ikaw Ellie, gusto mo na ba maging mommy? Napangiti ako sa tanong ni Rex. Syempre, excited na nga ako. Sino bang hindi? Masayang sagot ko sa kanya, at tumingin ako kay Radley nakita kong naiba ang ore niya, para bang ang lalim ng iniisip niya, or something na may hindi siya nasasabi. Iyon naman pa, you're just here pa, you're not young anymore to bond with them. Sabay-sabay kaming napalingon sa pumutol sa sasabihin ni Lolo Robert, nang dumating ang daddy ni Radley na may seryosong mukha. Ang laki ng difference ng daddy ni Radley sa lolo niya, feel ko ang strict niya. Tito, give us a congratulations shot. Alok ni Red at iniabot ang isang baso rito. I can congratulate you all, but I can't give you a shot. Look at you all just graduated but you look wasted. Why don't you plan for your new beginning, a journey of your life, than drinking alcohol? Is this what you start your new beginning? I am not immature like your grandfather to join you all in your silly ways. Malamig na ani nito na ikinabusangot ni Red, tumayo si Radley at humarap sa daddy niya. And we doesn't need you greeting, even your sermon. We're not getting any younger, so you don't have a right to say that to my dad. Hinawakan ko sa braso si Radley, nang harapin niya ang daddy niya, feeling ko malaki ang galit ni Radley sa daddy niya. Radley mahinahong tawag ko sa kanya, at bumaling siya sa akin, umiling ako say na wag niyang bastusin ang daddy niya. Calm down son. Here, stay there. I'll talk to your father. Tumayo si Lolo at tinapik ang balikat ni Radley. Nah, stay here, don't be hard-headed little boy. His father cuts him off. Kainis talagang matanda na yun. Naiinis na ininom ni Radley ang alak na nasa baso niya, halatang nagpipigil siya ng galit. Chill bro, kilala natin si Tito kaya hayaan mo na. Commandant si Red kay Rad. How can you say that? Binastos ka na noong tao, pati na si Dad wala pa rin kayong ginagawa. That's stupidity. Asar na sabi ni Radley. It's not. It's called respect. Radley, calm down. I don't know what's happened between you and your father but don't fight him back, respect him. Okay, hinawakan ko siya sa magkabilaang pisngi. Bakit nirerespeto niya ba si Dad? Bastusan nga siya kung umasta, dapat ko pa ba siyang irespeto? Yes, he's still your father, no matter what. Darating ang araw na magiging siya rin ang sandalan mo, maybe may gusot pa sa pagitan yung dalawa sa ngayon, pero naniniwala akong maayos nyo rin yun pagdating ng tamang panahon. Convince him. Chill man, palamig ka muna. Tinapik ni Red ang balikat ni Radley. Hindi ka pa ba nasanay kay Tito? Look good, he have a point. Isa pa Tito is a workaholic type of person and very professional. He is not like Pops. A professional but willing to be unprofessional just for us. Accept the fact that our grandfather is a father to all of us, than our father who business first than family. Mahabang sabi ni Rev na ikinatitig nila Ren sa kanya. Lasing na ba ako o nanaginip? Hindi makapaniwalang tanong ni Ren. Nakakalunod na mga salita, Josme. Nakatitig si Rex kay Rev. Sus Mariosep, ikaw ba yan Rev? Kumurap-kurap si Red habang nakatingin kay Rev. Do you have a sick or you're drunk? Do I need to bring you in the mental hospital? Sunod-sunod na tanong ni Radley, na halatang gulat na gulat rin nang magsalita si Rev. Kalmahan niyo ako lang to. Cool na sabi ni Rev. Wah! Sabay-sabay na sabi nila Red, at umaktong natatangay ng hangin. Napatingil sila sa pagtawa ng may phone na tumunog. Akala siguro nila sa kanila pero sa akin pala, it's Andrea. Oo nga pala wala ang bruhang ito, dahil may family travel sila as graduation gift sa kanya ng parents niya. Excuse me, sagutin ko lang to.
Tumayo ako. Hala may iba na. Pang-aasar ni Rex. Hindi mo man lang ba sasabihin kung sino yan? Baka. Shut up. Saway ni Radley sa mga pinsan niya. Baliw. Si Andrea kaya to. I pouted. Baliw ka raw Rado. Natatawang sabi ni Rex. Baliw naman talaga ako sa kanya, proud niyang sagot at komandat sa akin. Yoho, sarap naman noon kuya. Kuya how to be you po. Tumatawang sabi ni Red. Oy si Myra Sabay turo ni Rex sa likuran ni Red, na siya namang ikanadapan ni Red sa kama, na parang tinatago ang sarili niya. Oy Gagi anong ginagawa mo? Saway ni Ren at tinulak si Red. Nasaan na si Myra? Kinakabahang tanong ni Red. Sinong Myra? Inosenteng tanong ni Rex at tumawa. Lu, mga lasing na ata ito eh. Asar na tumayo si Red. Naglakad na ako papalayo sa kanila. Para sagutin ang tawag ni Andrea, hala. 2 missed call na. Baby, wow, congratulations to us. Haha sorry excited much parents ko di na ako nakapagpaalam sa'yo. Bungad niya sa akin. Okay lang baby. Congratulations rin sa'yo. Enjoy ka dyan sa trip nyo. Sana makahanap ka na ng true love dyan, sambit ko na ikinatawa niya. Like do, nasa Pilipinas ang true love ko, nasaan siya? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya, like what? Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Haha joke lang. Di ka na mabiro. Biglang bawi niya at tumawa. Si Rex ba ang tinutukoy mo? Tanong ko na ikinaubo niya. Rex sa'yo dyan. Sige na nga bye na. Ingat ka palagi baby until we meet again. Mua, sabi niya. Hello, hoy. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko, nang maramdaman kong may yamakap sa likuran ko, at nang tingnan ko ito it's Radley. Love, he called me in a drunk voice. Humarap ako sa kanya, para makita ang mukha niya. He looked so sad. Hindi naman siya ganito kanina ano bang nangyari? Dahil ba sa daddy niya? Habi may gift pala ako sa'yo. Muntik ko nang makalimutan, hihi. Sabi ko at ngumiti sa kanya, excited na akong sabihin sa kanya, at makita ang kanyang reaction. Me too. I have something to tell you love. Malungkot niyang sabi, at hinaplos ang pisngi ko. Ha, lasing ka na ba? Pinagmamasdan ko ang mukha niya. No I'm not, I'm just tipsy. He assured me. Sige, sabihin mo na muna ang sasabihin mo, bago yung gift ko sa'yo. Excited kong sabi. I love you. He whispered that's make me smile, and I can feel my cheeks getting hot. And I love you too, I sweetly answer. He smiled for sly that's make my forehead knotted. Love, I want you to know that I feel in love on you hard. I love you so much. I can't explain how much I love, there is no words to describe how I do. I love you so much and I want to tell you this. 'Cause I don't want to lie, I don't want to keep this secret, it's really hard for me. Love, I don't know if after this I still can hear those sweet magical words from you. I'm sorry, it's not my intention to hurt you, because I didn't expect this to happen. Love, forgive me. I'm a bad but please stay I need you in my life, don't leave me, I'm sorry. I was shocked when I noticed a teardrop from his eyes. Kumirot ang dibdib ko, hindi ko kaya na makita siyang ganito. Wala naman akong problema sa kanya, to the point na palagi kaming masaya na magkasama. Walang araw na ipinaramdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga, at special sa kanya, masaya ako na sabay kaming nagtapos ng pag-aaral, ang araw na ito ay hinding-hindi ko makalimutan. Sa tingin ko ay natupad na ang taong magmamahal sa akin, and spend my whole life with him. What are you saying? Kinakabahang tanong ko sa kanya, nakatingin siya sa mata ko. Nakita kong may isang butil ng luha ang kumalat sa kanyang mata, kaagad niya iyong pinahid bago siya muling nagsalita. Nasasaktan ako, nang makita siyang umiiyak, pakiramdam ko na iiyak na rin ako. Hindi ko alam kung bakit ganito kami ngayon, bakit parang ang laki ng kasalanan niya para umiyak siya ng ganito. It's hurt to see him crying, this is the first time I saw him crying, but why? Is this something wrong? I have a daughter to my ex.
Utal niyang sabi na ikinagulat ko, para akong nabingi sa sinabi niya. Pakiramdam ko hinigop ng sinabi niya ang lakas ko, at libo-libong punyal ang tumatarak sa dibdib ko. Ang sakit, umiiling ako habang nakatingin sa kanya, ngunit nakita ko sa mga mata niya na seryoso siya, at muli kong nakita ang luhang dumadaloy sa pisngi niya, dahilan para kumawala ang luha sa aking mga mata. I wish this is just a bad dream. Bakit ngayon pa nangyari to? Bakit ngayon niya pa sinabi? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa na umaapaw ang kaligayahan ko? Kung mahal niya ako, hindi niya ako sasaktan ng ganito. Ang sakit-sakit. Nagsasama kami without knowing na may isang bata na kailangan siya, isang bata na karapatang makasama, at mabigyan ng isang kompletong pamilya. Love, I cuts him off by slapping him. Love, that's what you call me after what you confess. Seriously, love, how dare you? Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ko sa mukha niya habang pinagsusuntok ko siya sa dibdib, at walang tigil sa pag-agos ang mga luha ko. Galit, sakit, hinanakit, ang kapalit ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya, bakit ganito? I hate this kind of feelings. I hate it. I hate him. Akala ko ito na ang araw na pinakamasaya sa buong buhay ko, na hindi ko makakalimutan, kasama ko ang lalaking pinakamamahal ko sa pinakamahalagang araw sa buhay ko, pero nagkamali ako, ito pala ang araw na hindi ko makakalimutan, dahil ito ang araw na winasak ako ng lalaking pinakamamahal ko. Umiiyak kong sambit at lumayo sa kanya. Ellie please. Hindi ko naman ginastota, ayaw kong masaktan ka, pero ayaw ko ring maglihim at magsinungaling sayo. Tatanggapin ko na magagalit ka kapag inamin ko sayo, pero hindi ko matatanggap na sa ibang tao mo pa malalaman ang bagay na ta. I'm sorry. Hinuli niya ang kamay ko, at hinila niya ako papalapit sa kanya, at niyakap ng mahigpit. I'm sorry. Hindi ko sinasadya please. Stay with me, mahal kita Ellie sobra. Sobra, sobra. Babawi ako sa'yo, gagawin ko ang lahat mapatawad mo lang ako Ellie lahat-lahat, ayaw kitang mawala sa akin. Bulong niya habang umiiyak na nakayakap sa akin. Hindi. Ang sakit eh. Ako yung asawa pero sa iba siya may anak, hindi. Hindi ko matatanggap. Ang sakit-sakit. Kaya ba gusto niya magkaroon ng anak na babae, dahil alam niya nang may anak siyang babae sa dati niyang kasintahan. Then, I don't like to have a daughter anymore. Kung talagang mahal mo ako hindi mo ako sasaktan ng ganito, ang sakit Radley. Bakit nagawa mo sa akin to? Pakiramdam ko pinapatay mo ako sa sakit na ipinaramdam mo, niloko mo ako, tell me how can I forgive you after what you have done? I hate you. Sigaw ko sa kanya, at tinulak ko siya papalayo sa akin. Ikaw ang lalaking minahal ko, pinagkatiwala ko sa iyo ng buong buo ang puso ko, pero hindi ko inakala na ikaw rin pala ang wawasak nito ng pinong-pino. Muli kong sambit sa kanya, bago ako nagpatuloy sa paglalakad. Dude. Tumingin ako sa paligid, at nakita kong may mga nakatingin na pala sa amin. Nahihiya ako na naiinis, kaya tumakbo ako papalayo sa kanila. Ellie, I heard him calling me, but I didn't look back to see him. I continue to run until I feel so tired. I'm sorry baby, I whispered to myself, while caressing my small tummy. Yes, I'm 3 weeks pregnant. Ito sana ang regalo ko sa kanya, pero parang hindi niya na kailangang malaman pa, dahil magpapakaama na siya sa anak niya sa ibang babae. Napaupo ako sa bench at humahagalhol ng iyak, sakit, galit at pagod ang nararamdaman ko, kakayanin ko ba to? May isang bata na kailangan siya, pero kailangan rin siya ng anak ko. Hindi ko na alam, dapat ko bang patawarin siya para sa anak ko? Gusto kong mabigyan ng kompletong pamilya ang anak ko, pero paano ko magagawa yon, kung may ibang pamilya na siya na mas nauna pa sa amin ng anak ko, kahit na ako ang asawa? Radley POV. What's going on here? Bakit umiiyak si Eliza? Natauhan ako nang marinig ko ang baritonong boses ni Dad. I look at him, he was confused on what's happening. I want to tell him about it, but I think this is not the right time for this. Alam ko ang kakahantungan naming dalawa, kapag nalaman niya ang katarantaduhan ko, and I can't say if I am still deserve to bring his name. Rad. Muling tanong ni Dad. A misunderstanding Dad. Misunderstanding.
Umalis ako na para kausapin ang ama mo, pero hindi ko inakala na ito ang babalikan ko, seryoso niyang sambit. Sorry dad, I'll talk to my wife. Excuse me. I excuse myself. Tinahak ko ang daan kung saan ko nakitang pumunta si Ellie, hindi siya pwedeng makalayo, baka maliga pa siya rito, at baka makalabas na siya ng resort, hindi pwede. Hindi niya ako pwedeng iwan. Malayo na ang napuntahan ko, piling-alinga ako para makita siya. Pero wala akong makita. Nasaan na ba siya? Sa hindi kalayuan dito sa kinatatayuan ko. I saw a girl sitting on the bench while crying. I deep breath before I walk towards her. I know she is wife. I call her, that's make her slowly look at me. Puno ng luha ang kanyang pisngi. Bakas ang sakit at galit sa kanyang mukha, nang makita ako na mas lalong ikinalakas ng kanyang pagliyak. Lumapit ako sa kanya, at I squat in front of her para magkatapat ang mukha namin. I hold her hands and slowly holding tightly. Don't you ever call me that, Rad. She cuts me off angrily. Yeah, I know my sorry and apologize can't wash away the pain you feel right now. Even if I ask it every time, still can't remove the mark in your heart that I hurt you, but don't you ever think that I fool you, and I don't love you because it's not true. I love you so, I regret so many on what I have done to you. I'm sorry, don't leave me. Please forgive me and give me another chance. I said that make her look at my eyes. Now what's your plan? I know iiwan mo ako. Of course not. I won't leave you just because I have a daughter to her. Now listen. I love you, hindi kita ipagpapalit sa kahit na sa sarili kong anak. Radley, nag-iisip ka ba? Anak mo yun. Take note, it's you flesh and blood. Wala kang dahilan para hindi mo siya piliin, anak mo yun. Kailangan niya ng isang ama na gagabay sa kanya, and that kid deserve to have a complete family. She said. Time and attention is enough to take my responsibility at the baby. I don't need to be with her mother that I don't like. Eliza POV. And that is what I need too. Time and attention. I said and walk away. I want to skip this pain inside of my chest. I want to be free in the pain I have tonight. This is really pain. Please iwan mo na ako, kailangan ka ng anak mo. I added before I continue walking away from him.